Okay, for today's video or content, reaction, pag-uusapan natin yung Music Manila pero hindi doon. Dahil doon, nagkaroon ng trigger para ah, ma-discuss ko sa inyo yung mga bagay-bagay. So reaction video or reaction ko lang sa comment ng isang followers or viewers, pero not necessary to strike down or to patama sa kanya. Kumbaga, nung nabasa ko lang yung comment, parang nagkaroon ako ng, oo nga, parang yung mindset ko dati ganun din eh. Kumbaga, nakarelate lang ako. So, gumawa ako ng explanation video kung bakit yung iba na mga vlogger, na mga technician ay yearly, taon-taon nag-a-attend ng or uma-attend ng Music Manila. Why ako hindi ako uma-attend? Yan, okay. So pinaliwanag ko ganito ganyan. In short, wala sa priority ko. Gusto ko pumunta pero wala sa priority list. Wala sa top 5 priority list ko. Kumbaga ganon. So that is my personal opinion at decision ko din. Okay? So, pinaliwanag ko ganun-ganun. Siyempre, pinahaba natin ng konti yung para medyo masarap yung content. Then, nagbasa ako ng mga messages or yung mga comment. Then, I find something relatable sa isang comment. Sabi niya, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may paraan. How ironic na ganun din yung mindset ko dati nung early days, nung younger days ko. Sabi ko parang ako talaga fully commit talaga na ganun yung kumbaga yung kasabihan na ganun talagang yun ang masterpiece para sa akin. Pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. As time goes by, talagang iniisip ko or nagmamature tayo na hindi naman pala tumatakbo yung buhay sa gano'n. Hindi naglalaro. May mga kumbaga lumalawak yung unawa natin, mas iintindihan natin yung buhay ng mas malalim. May mga bagay at may mga senaryo, may mga pagkakataon na kahit anong gusto mong gawin, hindi mo makokontrol o hindi mo kontrolado. Yan yung pagkakaintindi ko. Kaya slowly fading away na nag-let go ako sa kasabihan niya, may gusto, may paraan. Ngayon, natatawa na lang ako kasi parang once in my life, nakapag din ako, commit din na parang yun ang absolute kasabihan, parang ganun. Halimbawa, bibigay tayo ng sample. Music Manila na lang din, para hindi Music Manila, kung gusto may paraan, pwede. So gagawin, malayo pa, siguro 1 month ahead, pwede mong planuhin para ma-play up yung or mabakante yung araw na yon ng event para makapunta ka. So lahat pwede mong planuhin para para yung oras na yon, yung araw na yon ay para lang sa pagpunta sa pwede. Pero sabi nga nila, yung isa pang kasabihan, hindi mo pwedeng ipangako yung bukas. So wala sa ating mga normal na nilalang ang makakapag-predict kung anong mangyayari bukas o sa mamaya sunod na segundo. Wala, di ba? Pwede ka lang mag-prepare kung kung sakaling umayon sa iyo yung pagkakataon at saka panahon, pwede ka mag-prepare at yun may implement mo yung plano mo. Kung along sa mga plano mo yung panahon, pwede. Sample, Music Manila uli. Yun, pwede mong planuhin. What if, halimbawa, ganito sa lugar ko, biglang bumagyo, bumaha, malapit nang abutin ng baha yung bahay mo. Alin ang mas pipiliin mo? Mag-a-attend ka pa rin ba ng Music Manila? O magliligpit ka ng gamit? Yun ang mga sinasabi ko na gusto mo pumunta o sige, gawan mo ng paraan ngayon. Is pwede mo pwede mo bang sabihin yung baha na, uy, wag muna. Wag ka munang pumasok
sa ibang bahay ka lang pumasok, tubig baha. Kasi atid muna ako ng ano, Music Manila. Yung ba yung paraan na ano, pwedeng sabihin, gawa ng paraan or yun kasi ang sa panahon na lumilipas, ang naintindihan ko lang, choices. Merong yun, pwede kang umattend sa ano, may mga choices ka kung anong choices na pipiliin mo. May mga kadugtong yan or chain of event. Halimbawa, sample din natin, pahaot ito, yung uli, yung sitwasyon. Kung pumunta ako ng Music Manila, tapos bumaha dito, malamang hindi ako nakapag-prepare. O kung hindi ako pumunta ng Music Manila, nag-stay ako, nakapag-prepare ako, bahain man kami, naka-ready. Walang madadamage na gamit. Ganun, di ba? So, kumbaga, habang lumilipas ang panahon, pwede mong bawat galaw mo may choices yan. So, pwedeng halimbawa, i-repair mo yun o hindi mo i-repair. Sa customer na lang napapasok, pag tinanggap mo yun, nagawa mo, magkikita ka. Pag hindi mo tinanggap, hindi kami. Parang yun ang ano. Kumbaga, lahat ng pangyayari ay may choices. Pwede kang sumilig. Parang gano'n. Kaya yung ano, yung pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Simple, pag ayaw, madami mong excuses. Kasi ganito, kasi ganyan. Parang ganitong ginagawa ko ngayon. Gumagawa ng excuses. Applicable siya sa ibang mga bagay, pero hindi siya absolute. Ang mananatili pa rin dyan kung ano yung priority mo. Diba? Pwedeng halimbawa, kasi gusto ko pumunta. Okay. Yun nga, ulitin ko lang parang bumalik lang tayo para maintindihan. Balik lang tayo. Sige, gustong gusto ko talaga pumunta ng Music Manila next year. Simula ngayon, mag-iipon ako ng budget, maglalaan ako ng budget para doon. Tapos yung araw na yan, mamarkahan ko na, nakasit na yan. Kahit anong mangyari, sure ka ba? Kahit anong mangyari, pupunta at pupunta ka. Pero hindi ganon mga boss. Pwedeng nakaplano ng lahat. Pero, pag hindi kalooban ng Diyos, wala kang magagawa. Kahit gusto mo. Pag hindi kalooban ng Diyos, wala kang magagawa. Kahit gusto mo. Yun ang pinakasigurado dyan, mga boss. Kaya yung sinasabi na pag gusto, may paraan, pwede sa ibang bagay. Pero hindi sa lahat ng oras. Tulad ng sinampol ko ngayon. Pwedeng halimbawa, nagplano ako last year para makapunta. Kaya lang, binigyan kami ng pagsubok na manatili sa bahay, maging matatag, maging andam sa papalapit na pagbaha, di ba? O, di ba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming kalan. Hindi po absolute yan. Hindi po yan. Pag ayaw ng Diyos, pag hindi niloob ng Diyos, wala kang magagawa kahit gusto mo pa.